Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Baka sa mukha ng Cult Master ang lungkot nang tignan niya ng malapitan at pagkumparahin ang tatlo at sinabi, ang volume na ito ay ipinadala sa akin ng Eternal Life Palay Sect. Ano ang mali dito? Maliban sa kulay nito, mukhang magkakamukha silang tatlo. Ngumiti si Daryl at nagpatuloy, maari ko bang tignan ang yellow volume? Samantala, may pagdududang iniabot ng Cult Master ang volume sa kanya. Pagkatapos tanggapin ang volume, hinawakan ni Daryl ang cover at hindi mapigilan tumawa ng malakas. Sinabi niya na mahusay ang pagkakagawa sa replika. Subalit, kapansin-pansin na bago ang papel na ginamit. Naramdaman ni Daryl na mayroong kaunting bukol sa baba ng cover page habang binubuklat niya ito. Maaring may nakatago rito, pag-iisip nito. Maya-maya, biglaan niyang napunit ang libro. Punit. Lahat ng tao sa hall ay hindi makapaniwala sa nakita nila, at halos hindi na makahinga ang mga ito habang pinapanood siya. Ano? Napunit niya ang libro. Hindi na nakapagpigil pa ang White Tiger, napatayo siya sa gulat at tinignan ng masama si Daryl. Elder Master, paano mo ito nagawa? Samantala, ang Vermilion People ay nagsalita, at galit na sinabi, paano mo nagawang punitin ang volume? Pagod ka na ba sa buhay? Ang Supreme Mystery Scripture ay ang pangarap ng bawat cultivator, at nasira lamang ito ni Daryl. Nagdilim ang paningin ng Cult Master dahil sa galit. Napuno na siya ng hindi pagrespeto ni Daryl sa kanya. Paano nagawa ni Daryl na sirain ang volume sa harapan niya at ng maraming tao? Hindi siya dapat kaawaan. Namuon na ang galit ng Cult Master at nakakatakot na aura ang pinapakita nito. Subalit, hindi na bahala si Daryl at naglabas pa ito ng black disk pagkatapos niyang mapunit ang front page. Isang tapping device. Isang tapping device nga ang nakatago sa ilalim ng cover page. Samantala, isa-isang hinawakan ni Daryl at ng mga tao sa hall ang tapping device kabilang na ang Cult Master na biglang napatahimik. Cult Master, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa rin mabuti ang Eternal Life Palay Sect. Malamang sinusubukan nilang alamin ang ating mga cult secrets, sambit ni Daryl na may pagngiti. Smack! Nakakatakot na nga ang mukha ng Cult Master. Hinampas nito ang lamesa habang lumalabas ang nakakatakot na aura niya bago sumigaw ng hindi ako makapaniwalang pinadalahan nila tayo ng fake volume na may tapping device. Hinahamon talaga nila ako. Kapag nakuha ko ang 7 volume, sila ang unahin ko. Lahat ng tao sa hall ay natakot at natahimik. Ang aura ng Cult Master ay nakakatakot talaga, at walang nagtangkang huminga ng malakas habang ito ay galit. Samantala, si Monica ay galit na tinignan si Daryl. Siya ay natakot kanina nang akalain niyang pupunitin ni Daryl ang volume. Kiniumos ng Cult Master ang kanyang mga kamay nang magsimulang mawala ang kanyang galit. Sambit niya, Elder Master, kung hindi dahil sayo, patuloy pa rin nila akong lolokohin. Magaling ang ginawa mo. Ang 4 Guardian Kings ay hindi mapakali habang nagsasalita siya. Lahat sila ay inakalang hindi makatarungan ang paghalal sa kanya bilang Elder Master, tila iba ang ipinapahiwatig nito ngayon. Ngumiti si Daryl at sinabing ito ang aking tungkulin. Tumango ang Cult Master at itinaas ang kanyang baso, at nagpatuloy, halika. Uminom tayo sapagkat kahanga-hanga ang iyong talino. Lahat ng tao sa hall ay nakipag-inuman kay Daryl nang marinig yon. Nalaman nilang lahat na si Daryl ang pinakamataas na ranking elder sa hall pagkatapos ng Cult Master at Mistress. Lahat sila ay gustong pasiyahin si Daryl matapos ang ginawa niya kanina. Tumagal ng 5 oras ang hapunan at lahat ng tayo ay maaring nakainom o lasing. Marami rin na inom si Monica. Kasabay ng kanyang pagkalasing, nasa noo niya ang kanyang kamay na mas naging kaakit-akit pa. Namumula ang kanyang mga pisngi at papikit-pikit ang kanyang mga mata habang nagpapakita ito ng may pagnanasa. Naiwan na lang ang Cult Master at si Daryl matapos makaalis ng lahat. Daryl, may gusto akong sabihin sayo, sabi ng Cult Master habang nakatitig ito sa mga mata ni Daryl. Ano yun? Ano ang gusto niyang sabihin sa akin? Bumigat ang puso ni Daryl na para bang lalabas ito sa kanyang lalamunan, kasabay ng pagtulo ng kanyang pawis. Subalit, itinaas ng Cult Master ang kamay nito, at nakangiting sinabi, O Daryl,
hanga ako sa nagawa mo ngayon. Ako ay isang taong may salita pagdating sa rewards at punishments, magaling ang iyong ginawa at gusto kitang bigyan ng gantimpala. Buisit! Huminga ng malalim si Daryl. Hay, bakit ba kasi ako natatakot? Noong sandali ring yun, may nilabas ang Cult Master. Laking gulat ni Daryl nang makita kung ano ito. Isa itong espadang kulay puti na may kakaibang mga pattern at kumukutitap kapag natatamaan ng ilaw. Sobrang kakaiba, at hindi maitatanggi na matatawag talaga itong piece of art. Bilang siya si Daryl, hindi niya napigilang magtanong, Cult Master, ano po ito? Ngumiti naman ang Cult Master at nagpaliwanag, ito ang tinatawag na Celestial Silkworm Armor. Ginawa ito ng isa sa ating mga sisipulo, mahigit 500 tao na ang nakakalipas. Gawa ito sa pinagsamang silk at metal, kaya sobrang tibay nito. Kayang-kaya ka nitong protektahan sa kahit anong sandata, at sigurado ako na kapag ginamit mo ito ay maliligtas ang buhay mo. Inabot ng Cult Master ang Celestial Silkworm Armor kay Daryl at sinabi, ingatan mo to. Puno ng galak at pasasalamat namang tinanggap ni Daryl ang regalo ng Cult Master. Sinukat niya ito at sa sobrang gaan nito ay halos wala siyang maramdaman. Abot tenga ang ngiti niya habang nagpapasalamat. Maraming salamat po, Cult Master. 2 pil lang ang pinigay niya pero grabe naman ang kapalit na natanggap niya. Pwedeng-pwede siyang gumawa ng pills anumang oras, pero kakaiba ang armor na nakuha niya. Sobrang good trade. Haha! Tumungo lang ang Cult Master. Galingan mo sa paglilingkod sa Heaven Cult. Malaki ang tiwala ko sa'yo kaya sana wag mo akong bigyan. Sobrang hinahon ng Cult Master, habang nagsasalita, sabayan pa maganda nitong ngiti. O siya, lumalalim na ang gabi. Mauna ka na at nang makapagpahinga ka. Kailangan mo pang bumalik sa Donghai City bukas at wag mong kakalimutan ang tungkol sa misyon mo ha. Hinding-hindi ko po kayo bibigyan, Cult Master. Magalang na sagot ni Daryl. Halos kalahating oras pa ang lumipas bago bumalik si Daryl sa kwarto niya. Sobrang saya niya, at hindi na siya makapaghintay na subukan ang bago niyang armor sa pamamagitan ng pagsaksak sa sarili niya ng kutsilyo. Hindi ganun kalayo ang kwarto ni Daryl sa kwarto ni Monica, at pagdaan niya sa pintuan nito ay bigla siyang natigilan at kinilabutan. Daryl! Daryl! Nakabukas lang ang pintuan ng kwarto ni Monica, at narinig niya lang na may maliit na boses na nanggaling sa loob. Boses yun ng Cult Mistress, diba? Paano niya ako nakilala? Tanong ni Daryl sa sarili niya habang dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at pumasok sa loob ng kwarto nito. Pagkapasok niya sa loob, biglang nanlaki ang mga mata niya sa sobrang gulat. Nakahiga si Monica sa kama at halatang lasing na lasing, nagsasalita ito habang natutulog. Na-touch naman si Daryl sa nakita niya. Iniisip niya ba ako kahit lasing siya? Cult Mistress, lasing na lasing po kayo. Ito, uminom po muna kayo ng tubig. Sabi ni Daryl habang nag-aabot ng isang basong tubig kay Monica. Gaano ba kasi karami ang nainom niya? Inalalayan niyo Daryl si Monica sa pag-inom ng tubig pero ayaw nitong uminom at bigla siyang niyakap nito. Daryl, ayokong uminom. Gusto yakapin mo lang ako hanggang sa makatulog ako. Sa sobrang kalasingan, sa wakas nasabi na ni Monica ang katotohanan na matagal niya nang tinatago. Sa totoo lang, ayaw niya naman talaga nang tinitingala siya, dahil ang gusto niya lang ay ang may magmamahal sa kanya ng totoo. At si Daryl ang makakapagbigay nun sa kanya, hindi ang Cult Master. Ha? Dito lang ako. Pakiramdam ni Daryl ay nakuryente ang buong katawan niya nang marinig ito, pero ngumiti lang siya at mahinahon na sinabing, Cult Mistress, lasing lang po kayo. Magpahinga na po kayo. Hindi siya pwedeng maabutan ng Cult Master doon dahil siguradong patay siya. Pero ayaw talaga siyang pakawalan ni Monica, at hinihila siya nito, at niyayakap ng mahigpit ang linya na para bang wala itong intensyon na pakawalan siya. Tingnan siya ni Monica at ngumunguso. Daryl, hindi kita papayagang umalis. Hindi pwede. Cult Mistress, wag na po kayong makulit. Matulog na po kayo. Pinagpapawisan na ng malamig si Daryl pero ayaw pa rin siyang pakawalan ni Monica, bagkus, humiga pa ito sa dibdib niya at sumigaw. Wala akong pakialam. Hindi mo ako iiwanan ngayong gabi. Dito ka lang. Kaya wala nang nagawa si Daryl kundi ang humiga sa kama, katabi si Monica.
Kinaumagahan, mahimbing na natutulog si Daryl habang nakayakap sa kanya si Monica, at kahit sinong lalaki ay sobrang magsiselos. Kagabi, lasing na lasing si Monica, kaya hindi niya pinaalis si Daryl, at wala nang nagawa si Daryl kundi ang matulog na lang sa tabi nito. Walang nangyari sa kanila kagabi dahil lasing na lasing si Monica, at pagod naman si Daryl kaya nagyakapan lang sila. Ding! Isang malakas na tunog ang gumising sa kanyang mahimbing na magkakatulog. Hay! Sino bang tatawag ng ganito kaaga? Nang silipin ni Daryl kung sino ang tumatawag, biglang kumunot ang noo niya. Buwisit naman. 6 ang dulo ng number niya. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang taong to. Sabi niya sa sarili niya bago niya sagutin ang tawag. Pagkasagot niya, isang pamilyar na boses ang sumalubong sa kanya. Daryl, nasaan ka? Ang taong tumawag ay ang kanyang tito na si Drake Darby, ang nag-isang anak na lalaki ng Darby family. Ang kaninang antok na antok pa ay biglang nagising. Hindi pa ganun katagal ang panahong lumipas noong kinidnap ng mga ito ang tatay niya para parusahan ng matindi. Hinding-hindi niya makakalimutan yung napakamadugong eksen. Kaya mula noon, pinangako ni Daryl sa sarili niya na wala na siyang koneksyon sa mga Darby, kaya nagtataka siya kung bakit tinatawagan siya ngayon ni Drake. Ano bang gusto niya? Napakuyo mo si Daryl ng kanyang kamay dahil hindi maalis sa isip niya ang malagim na sinapit ng tatay niya. Samantalang si Monica naman na nasa tabi niya ay nagising rin ng dahil sa tawag. Niyakap niya si Daryl ng mahigpit. Sinong tinatawagan mo? Kahit na lasing siya kagabi, naalala niya ang mga ginawa niya, kaya alam niya na siya ang nagpumilit kay Daryl na wag itong umalis at ngayong nasa wisyo na siya, hinyang-hiya siya. Ano bang nangyari sa akin kagabi? Bakit ayokong paalisin si Daryl? Hindi pwede ang ginawa niya dahil siya ang cult mistress. Hindi kaya dahil na-inlove na siya kay Daryl. Pero dahil tawag ng tawag si Drake, napangiti na lang si Daryl kay Monica at sinabi, sandali lang ha. Lalabas muna ako para sagutin to. Tumungo naman si Monica bilang pagpayag, at nagulumabas si Daryl, hinalikan siya nito sa pisngi. Ikaw. Muling namula si Monica at pakiramdam niya ay nag-init ang parte ng pisngi niya na hinalikan nito. Habang inaalala niya na magkayak sila ni Daryl buong gabi, lalo lang siyang nahihiya. Ilang taon na silang kasal ng cult master pero kahit kailan ay hindi sila nagtabi sa kama kaya siguro sobrang nanabik siya na makaramdam ng yakap. Bilang cult mistress ng Heaven Cult, sobrang nirespeto siya ng lahat. Binibigay nito ang lahat ng kayamanan, mga spiritual elixirs, at mga pills sa buong mundo. Pero ngayon niya lang to naramdaman. Yung pakiramdam na may yumayakap at na-realize niya lang na ang sarap pala sa pakiramdam. Nagbihis si Daryl at kumuha ng sigarilyo bago siya maglakad palabas ng kwarto. Matagal na rin noong huling beses siyang nagsigarilyo pero dahil ang ganda masyado ng panahon sa isla, sa tingin niya ay masarap magsigarilyo. Umupo siya sa isang bato at walang emosyong nagtanong. Anong kailangan mo? Dahil itinakwil na siya ng Darby family, hindi niya na kailangang respetuhin pa si Drake. Daryl, may sakit ang lolo mo. Mahinahong sagot ni Drake, na halatang malungkot. Nang marinig ni Daryl na may sakit ang lolo niya, bigla siyang kinabahan ng bahagya. Wala siyang ni isang gusto sa Darby family pero noong narinig niya ang malungkot na balita, ay nag-aalala rin siya. Anong nangyari? Para sa mga ordinaryong araw, medyo mas busy ngayon ang Donghai City First Hospital, lalo na ang second floor na punong-puno ng mga tao, kasama na ang mga Darby at iba pang mayayamang pamilya. Ang balita na sobrang dumurog sa puso ng marami ay kumalat sa mga balita kahapon. Aminin man o sa hindi, si Old Master Darby ang isa sa pinaka-importanteng tao sa Donghai City, kay noong oras na lumabas sa balita ang tungkol sa sakit nito, nagdagsaan na ang iba't ibang pamilya para dumalaw. Totoo ang balita. May sakit nga si Old Master Darby. Na-diagnose siya ng acute leukemia, at lahat ng mga bumisita sa kanya ay sobrang lungkot at medyo naguguluhan. Alam ng lahat na isang high-ranking cultivator si Old Master Darby, at umabot din ito sa pagiging Marshal Marquis, katamaano ito nagka-leukemia. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na kapag isa kang cultivator ay di hamak na mas malakas ang katawan mo kumpara sa mga ordinaryong tao, at kapag mas na-practice ang pagkukultivate, lalong lumalakas ang resistensya ng cultivator. Hindi naman sa hindi sila magkakasakit dahil inuubo at sinisipon din sila,
Pero yung mga matitinding sakit kagaya ng leukemia ay medyo ligtas sila, lalo na sa isang kagaya ni Old Master Dorbiwa na isang Marshal Marquis, isang rank na hindi basta-bastang nakakamit, kaya nagulat ang lahat sa naging balita. Samantalang si Old Master Darby naman ay tahimik lang na nakahiga sa loob ng executive ward nito at napakaraming tubo ang nakakabit dito. Lahat siguro ng makakakita sa Old Master ay sasang-ayon sobrang pumayat ito at kumpara sa kutis nito noon, sobrang putla nito. Nandoon sina Florian, Yumi, Jackson at Rebesa. Halatang takot na takot ang mga ito dahil walang nagsasalita sa mga ito. Sobrang nanghihina ang katawan ng Old Master. Sa totoo lang, hindi nila ito inasahan dahil isa itong cultivator ng body transformation scripture sa loob ng 5 taon. Ang Shaolin sect at ang Wudang sect ang nagsulat ng scripture na to, at ang mga turo dito ay papunta sa yang side ng katawan ng tao. Pagkalipas ng 5 taon sa pagkukultivate, niyaya nito ang pamilya nito na sumapi sa Eternal Life Palay sect, at sa totoo nga lang ay 2 araw pa lang ang nakakalipas nang makatanggap ang Old Master ng manual, ang Flower Palm Manual. Ang manual na ito ay kilala para sa mga gumagawa ng mga masasamang bagay, at kapag noong matanggap ito ng Old Master, inaral nito kaagad ang nasabing manual at ang nakakalungkot lang ay walang kaide-ideya ang matanda na nakamamatay pala ang ginawa nito. Ang Body Transformation Scripture ay Yang, samantalang ang Flower Palm Manual naman ay Yin, at di umano, ang Yang at Yin ay hindi pwedeng pagsamahin. Noong una, wala siyang ideya sa magiging kapahamakan sa kalusugan niya, pero noong nagumpisa na siyang makaramdam ng mali sa katawan niya, huli na ang lahat. Noong isang araw, sinubukan ng Old Master na mag-cultivate sa kwarto nito, at nagbanggaan ang 2 magkalabang enerhiya, at muntik na itong magkaroon ng psychotic break. Halos buong buhay ng Old Master ay nagkukultivate ito, kaya kabisado nito kung gaano kasama kapag nagkaroon ito ng psychotic break, mabuti na lang ay nakaiwas ito sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng lakas nito. Pero sa kasamaang palad, ang cultivation na yun ay biglang nagpabago ng buhay nito. Bigla itong bumalik sa pagiging ordinaryong tao, na mahina ang resistensya, kaya siya nagkaroon ng acute leukemia. Pero habang iniisip ang nangyari, sobrang nalulungkot ang Old Master. Nakatitig lang ito sa kisam at hindi nagsasalita. Wala rin namang nagbalak na magsalita, kaya sobrang tahimik ng buong kwarto at pinapanood lang siya. Kilala ang Old Master na mahilig sa tahimik at ilag sa mga tao, kaya walang may lakas ng loob na magsalita. Pumasok si Drake sa loob ng ward at pumunta sa gilid ng kama para bulungan ang matanda. Dad, pinatawag ko na po si Daryl. Nandito na siya. Kumunot lang ang noo ng Old Master pero hindi ito nagsalita. Oo, nagkamali si Daryl noon, pero hindi naman ibig sabihin nun na habang buhay na lang itong magagalit sa kanya, kaya syempre masaya ang matanda na dinalaw siya ng apo. Pero si Yumi, na nakatayo sa gilid ay hindi natutuwa sa mga nangyayari. Dad, ba't kailangan mo pang tawagan yang basurang yan? Hindi na siya parte ng pamilya natin. Isa pa, ayaw nang na siyang makita ni Lolo. Oo nga, mamaya mairita lang si Lolo. Gatong no Florian. Hindi maipinta ang mukha ni Jackson nang malaman nito na pupunta si Daryl. Habang tumatagal, palaki na ng palaki ang tiyan nito. Kasalanan naman talaga ni Daryl ang lahat. Kung hindi sana siya gumawa ng kalokohan, sa tingin niya ba magagalit si Lolo? 3:00 na ng hapon nang may rumaragas ang taxi ang huminto sa tapat ng Donghai City First Hospital at isang binata ang nagmamadaling lumabas dito, tumatakbong pumasok ng ospital. Noong matanggap niya ang tawag mula kay Drake, halo-halo ang naramdaman ni Daryl. Hindi niya alam kung gusto niya bang pumunta dahil nandoon pa rin yung galit noong muntok nitong patayin ang tatay niya. Pero habang iniisip niya na konti na lang ang natitirang mga araw ng lolo niya, hindi niya na natiis at napagdesisyonan niya na nga itong bisitahin. Tandang-tanda niya pa na mula pagkabata ay mahal na mahal talaga siya nito, kaya nga ito ang paborito niya sa lahat. Pagkarating niya, nagmamadali siyang dumiretso sa 2nd floor at tumambad sa kanya ang napakaraming bisita na karamihan pa ay mga pamilyar na mukha. Sa mga oras na yon, wala siya sa mood na makipagbatian. Di ba yan yung hampas lupa na itinakwil ng Dear BY family? Tanong ng isa pagkadaan niya. Pero para kay Daryl, parang wala siyang naririnig at nagdire-diretso lang siya sa kwarto ng lolo niya. At pagkabukas niya ng pintuan, lahat ng mga tao sa loob ay nakatingin sa kanya. Anong ginagawa ng hampas lupang yan dito?
Hindi mapapatawad ang ginawa niya sa kanyang sister-in-law, kaya nga siya itinakwil ng pamilya, di ba? Hindi ba siya nahihiyang magpakita dito? Isip ng MG taong nadaanan niya. Kung may bala lang ang titig, malamang patay na si Daryl ngayon, at butas-butas na rin ang buong katawan niya. Wala siyang pakialam sa mga nakatingin at nag-uusap tungkol sa kanya, at nagdire-diretso lang siya papunta kay Old Master Darby. Daryl! Bakit ka nandito? Sigaw ni Yumi, sabay harang sa dadaanan nito. Huminga ng malalim si Daryl, at pinilit niyang kontrolin ang emosyon niya. Tinawagan ako ni Drake at pinapunta niya ako dito. Daryl, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Sabat ni Florian. Napakakapal talaga ng mukha ng lalaking to. Ano naman kung tinawagan siya ni Drake? Hindi ba siya nahiya sa mga ginawa niya noon? Wala siyang hiya. Sa isip ni Florian. Si Jackson naman ay nanatiling tahimik sa isang gilid. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatitig kay Daryl, at nasa tabi niya si Rebecca na nangingig ang buong katawan. Wala ni isa sa kanila ang nag-aakalang magpapakita talaga si Daryl. Sino ba namang mag-aakala na ganito pala kakapal ang mukha niya? Tinignan ni Daryl ang mga ito, at walang emoyong sinabi, nandito ako para bisitahin si Papa. Hindi kayo kaya anong tinitingin-tingin nyo dyan? Alam na ni Daryl na mangyayari yun. Naglakad siya papunta sa kama ng lolo niya. Unang tingin pa lang, kitang-kita na kung gaano kaputla ang Old Master Darby, at bilang apo, nasaktan siya. Lolo, nandito po ako para bisitahin kayo. Tumungo ang Old Master at hirap na nagsalita, mabuti. Mabuti. Hindi inaasahan ng Old Master na dadalawin siya ng apo, lalo na harap-harapan niyang pinarusahan ang tatay nito, pero dumalaw pa rin ito sa kanya ngayon. Kaya masasabi niya na si Daryl ay isang family man na may sincere na puso. Walang ano-ano, lumapit si Yumi at sininghalan na naman si Daryl, hindi ka pa bata po. Kung wala ka nang gagawin, makakaalis ka na. Basura. Ang hirap talagang huminga kapag may makikita kang basura na kagaya niyan. Sa isip ni Lily. Pero ngumiti lang si Daryl at sinabi. Sige, walang nakapagsabi sa akin na nabili mo na pala ang tong ospital na ito, kaya ganun-ganun mo na lang akong paalisin. Ikaw. Lalon lang nagalit si Yumi noong hindi sumagot si Daryl. Noong sandali ring yun, si Drake, na kanina pa nananhimik ay hindi na kinaya. O siya. May sakit pa ang lolo natin kaya pwede ba kumalma kayo? Ako ang tumawag kay Daryl para bumisita dito. Tanggapin man natin o sa hindi, saya ang pinakapaborito ni Lolo noong mga bata pa lang tao, kaya ngayon na may sakit siya, mas mabuti siguro kung magkasundo-sundo tayo, paglilinaw ni Drake, sabay promote. Hindi na nakapalag si Yumi at wala na rin siyang balak na magsalita. Kanina, nakita nila si Shelly Sullivan na may kasama na nakaputing coat. Dali-dali namang lumapit si Drake kay direktor ng Sullivanat para magtanong. Director Sullivan, kamusta po siya? Nagkumpulan ng lahat, pati ang mga naghihintay sa labas ay nakisama rin. Pare-pareho sila ng nararamdaman na natatakot para sa matanda. Napabuntong hininga na lang si Shelly at walang paligoy-ligoy na nagsalita. Sa totoo lang, hindi maganda ang kondisyon ni Old Master Darby Hale, kumalat na ang sakit sa buong katawan niya. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Bone marrow transplant. Napaisip ang lahat. Nagulat silang lahat. Napasimangot si Daryl dahil alam niyang hindi ito umaayos. Kailangan ko i-clarify na ang bone marrow transplant ay isang high-risk procedure. Maaring mamamatay ang pasyente habang inooperahan. Kahit na hindi mataas ang chance na ito, posibleng mangyari ito. Kahit na hindi rin masyadong nakikitaan ang donor ng side effects, maaring mas mahina ang immune system nito pagkatapos ng transplant. Ang pinakaimportanteng bagay dito ay mas babagal ang proseso ng cultivation kumpara sa iba, pagpapatuloy ni Shelly habang nakatingin sa buong ward. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Shelly, nagtinginan ang lahat. Mga mukhang naguguluhan ito at takot. Mukhang walang may gusto na mag-donate ng bone marrow nila. Ang iba nga sa kanila ay umatras. Siyempre, mga sakim na species ang mga tao. Pagkakita sa pagbabago ng mga mukha ng mga kasaping ito, pasikretong natawa si Daryl. Ang daming sinakripisyo ni Old Master Darby para sa pamilya niya.
Ito ay hango nga sa kasabihan na walang Darby family kung wala siya, kaso sa kasamaang palad, mukhang nag-aalinlangan ang lahat na mag-donate nung nalaman nilang masisira ang immunity mo kapag nag-donate. Sino ang may kailangan sa mga family members na ganito? Mabuti na nga lang ay wala ng koneksyon si Daryl sa mga taong ito. Ang tanging kailangan niya lang gawin ang bisitahin si Old Master Darby at gawin ang dapat niyang gawin. Paano ko idodonate ang aking bone marrow? Tanong ni Daryl kay Shelly. Laging pabor ang lolo kay Daryl at hindi niya kayang panoorin ang lolo niya na mamamatay nang wala siyang ginagawa. Daryl, huwag kang magpanik. Hindi lahat ay pwedeng i-donate ang bone marrow nila. Kailangan muna natin tingnan kung match ba ang bone marrow mo kay Old Master Darby, paliwanag ni Shelly. Pagkatapos, lumabas si Shelly sa ward. So, hindi lahat ay makakapag-donate, ito ang iniisip ng lahat. Biglang nakahinga ng maluwag ang mga tao pero pasikreto lang. Pakiramdam nila ay swerte sila. Please, sana huwag ako. Marami sa kanila ang taos-pusong nagdasal habang sinusundan si Shelly papunta sa examination room. Lalabas ang mga resulta sa loob ng 2 oras. Nakatitig ang lahat kay Shelly habang papalapit ito dala ang mga resulta sa kamay niya. Lahat sila ay pinagpapawisan sa takot na baka sila ay may match na bone marrow. Napabuntong hininga si Shelly at inanunsyo. Nag-check tayo ng 131 na katao at 2 lang ang pasok na donors. Pagkarinig nito, marami sa kanila ang nakahinga ng maluwag. Pakiramdam nila ay swerte sila dahil 2 lang ang nag-match. Sino sila? Kaagad na tanong ni Drake. Tumingin si Shelly sa buong kwarto at inanunsyo, Florian at Daryl. Kaagad namang nakaramdam ng malakas na ugong si Florian sa mga tenga niya. Kung siya ang magdodonate ng bone marrow, paano na siya makakainom at party sa hinaharap? Pagkatapos ng operasyon, mas magiging mahina ang katawan niya kaysa sa dati at baka kailangan niya rin magtimpi sa paggawa niya ng favorite niyang activity sa pagitan ng babae at lalaki. Kulang na lang ay hingi ng doktor ang buhay niya. Pinatatawag kayong lahat ni Old Master Darby, sigaw ng isang batang family member. 100 o higit pa ang nagkumpulan palibot kay Old Master Darby. Habang pinapanood sila, nanghihinang umupo ito at tinanong, sino ang nakamatch ko? Florian at Daryl. Pagkarinig nito, napangiti si Old Master Darby. Kahit na mahigit 70 na siya, hindi pa siya handa mamatay. Mabuti na lang, mga apo niya ang nakamatch niya. Knock! 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 Kumatok ang nurse sa pinto at pumasok. Hello, pakipili na po kung sino ang magdodonate. Ihahanda na namin ang operasyon para bukas, sabi nito bago umalis ng ward. Naiwang sobrang tahimik ng ward. Dahil umabot sa ganito ang sitwasyon, isa sa kanila ang kailangan mag-donate. Napabuntong hininga si Drake at sinabing, Florian, maghanda ka na para sa transplant bukas. Umalis na si Daryl sa pamilya at malaking bagay na bumisita pa ito ngayon. Sobra naman kung hihingin nila ang tulong nito. Nang biglang, naubo si Old Master Darby at sinabing, sa tingin ko, si Daryl dapat ang maging donor. Ubo! 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 Biglang napatingin ang lahat ay Daryl. Ngumiti si Old Master Darby at nagpatuloy, Daryl, sinabi na ng doktor na pwedeng makasama sa katawan mo ang pagdodonate. Ang kapatid mong si Florian ay kailangan pamunuan ang family business natin sa hinaharap kaya kailangan maging healthy ang katawan niya. Kaya bakit hindi na lang ikaw ang maging donor? Halos gusto na ni Daryl tumawa. Wala naman sa kanya kung idodonate niya ang bone marrow niya pero mapanakit ang mga binitawang salita ng lolo niya. Pinili siya nito dahil nakakasama ito sa katawan at ayaw niyang mangyari ito kay Florian. Okay lang kung siya ang mapapahamak. Tama ka lolo. Si Daryl dapat, sabi ng isa. Nang biglang, tumango ang lahat. Sakto! Ang bastardong tulad niya ay may utang na loob sa pamilya kaya dapat siya. Ito na ang chance mo para tumanaw ng utang na loob sa pamilya. Pagkarinig nito, hindi mapigilan ni Daryl na matawa. Haha! Ito pala yung tinatawag ko na pamilya. Nakita ko na ang tunay na kulay nila matagal na. Nasa isip nito. Samantalang, lumapit si Yumi kay Daryl. Daryl, huwag ka nang malungkot. Isang karangalan ang maging donor. Ito na ang pagkakataon mo para makabawi, hindi ka ba dapat nagpapasalamat? Makabawi? Para namang totoo ito.
Iniisip ni Daryl. Huminga ng malalim si Daryl at tumawa. Yumi, hindi mo na ako kailangan pilitan pa. Wala namang problema sa akin ang mag-donate. Tumigil siya sandali at sinamaan ng tingin ang mga tao. Pero sinasabi ko sa inyo, ang pagiging donor ko ay tribute para kay Lolo at hindi dahil may utang na loob ako sa pamilyang ito. Halos mamatay ang tatay ko nung isang araw at simula nun, pinutol ko na ang lahat ng kaugnayan ko sa Darby family kaya wag niyo akong sasabihan na bumuwi o kung ano paman. Wala akong utang na loob sa Darby family. Dumagundong ng malakas at malinaw ang mga sinabi ni Daryl sa ward. Tumahimik ito ng ilang segundo bago magsalita si Yumi. Daryl, huwag mo nang gamitin ang trick na ito ulit. Anong ibig sabihin mo na wala kang utang na loob sa pamilya mo? Paano mo ito maipapaliwanag? Tinuro ni Yumi ang tiyan ni Rebecca. Sobrang nahiya si Rebecca, napayuko ito habang nanginginig. Tiningnan siya ni Daryl at sinabi ito ng may conviction, ilang beses ko bang ulitin? Pwede akong maging donor pero ang nasa tiyan niya ay walang kinalaman sa akin. Hindi ako ang gumawa nito. Pagkarinig nito, hindi mapigilan ng lahat ang tumawa. Tiningnan nila si Daryl ng may pandidiri. So, matapang siyang gawin ito pero duwag na aminin ito. Ito ang nasa isip ng lahat. Sige na, tigilan na ang away. Singit ni Old Master Darby. Daryl, malala na ang sakit ko. Kapag hindi ko nakuha ang bone marrow, maaari akong mamatay. Alam kong makakasira ito sa katawan, kaya hindi dapat si Florian ang magdonate dahil siya ang mamumuno sa pamilya, kaya kailangan kita. Tumigil ito bago magpatuloy. Kung ikaw ang magiging donor, magsisimula ulit tayo ng clean slate at kakalimutan natin lahat ng nangyari dati. Ano sa tingin mo? Tangina, may sumipa sa pinto at isinigaw ito. Bang! Umalingaw-ngaw ito ng sobrang lakas at nagulat ang lahat. Biglang pumasok si Dax na pulang-pula ang mga mata. Kanina, may bumugbog sa mga tao niya, kaya nagmadali itong pumunta ng ospital para bisitahin sila, pero narinig niya ang diskusyon ng bone marrow sa pagitan ni Daryl at ng Darby family. Mainitin ang ulo ni Dax at pinigilan niya ang kanyang sarili, habang nakikinig pero hindi na niya kayang magpigil pa. Dax. Nasa isip ni Daryl. Habang pinapanood si Dax na pumasok, nagulat si Daryl. Dax, bakit ka andito? Tanong niya. Nandilim ang mukha ni Dax at hindi na ito nagsalita habang hawak ang wrist ni Daryl, sumama ka sa akin. Naguluhan si Daryl. Anong meron sayo? Napakuyom ng kamao si Dax at sumigaw, anong meron? Ano sa tingin mo? Mga walang utang na loob ang mga yan. Nakalimutan mo na ba ang ginawa nila sa tatay mo? Ang kapal naman ng mukha nilang ipadonate ikaw ng bone marrow. Umalis ka na kasama ko ngayon na. Nataot siya sa pag-aalala nito sa kanya. Dax, alam ko ang ibig mong sabihin pero ang lolo ko ang nagpalaki sa akin. Di ko kayang hayaan siyang mamatay. Fuck! Siyempre, pwede mo siyang hayaan mamatay, sabi ni Dax. Habang ako'y nabubuhay hindi mo idodonate ang bone marrow mo sa kanya. Never. Nakakuha ng maraming atensyon ang malakas nitong boses. Curious na tiningnan sila ng mga doctors at nurses. Samantalang, tumayo si Florian at sinigawan siya, Dax Sanders, ito ay pamilyang Uspan, kaya bakit ka naghihimasok? Anong kinalaman ng pagdodonate ni Daryl ng bone marrow niya sa'yo? Lahat ng tao dun ay tumango. Oo nga, pumayag na nga si Daryl. Ano pa bang pinoproblema mo, sabi ng isa. Problema ito ng pamilya namin. Wala kang karapatan dito. Tanginan niyong lahat, iniisip ni Dax. Galit na galit si Dax kaya sinugod niya si Florian at hinila ang damit nito. Pak! Walang babalang sinampal ni Dax si Florian. Malakas at maluting ito kaya naman kaagad na maga ang mukha nito. Nang biglang, tumahimik ang buong ward. Takot at galit ang lahat pero walang may lakas ng loob na gumalaw. Umungol si Florian dahil sa sakit habang takot na nakatingin kay Dax. Ikaw. Tangina. Siya ang young master ng Darby family. Nakakahiya na nasampal siya ni Dax sa harap ng lahat. Maraming bigating pamilya ang nanunood sa kanila sa labas ng ward. Nakakahiya ito, nasa isip niya. Florian, tama. Gusto ko lang sabihin sa'yo na walang kinalaman ang Darby family sa akin, at hindi ako interesado sa kagaguhan nyo pero makinig ka mabuti.
Kung may kinalaman ito kay Daryl, kailangan nyo muna dumaan sa akin. Papatayin LP ang kung sino mang humawak kahit sa hibla lang ng buhok niya. Flat at cold ang boses ni Dax. Bam! Ikinumpas niya ang kamay niya at biglang may lumabas na akse sa kamay niya. Hinataw niya ito ng malakas at inihagis sa pader. Bam! Nayanig ng kaunti sa ward habang umuugoy ang mga pader. Natahimik ang buong ospital. Napaatras si Florian at tumama siya sa pinto. Gusto niyang lumaban pabalik pero wala siyang lakas ng loob. Si Florian ay nagkukultivate nitong mga araw at naging level 5 master na kaya makapangyarihan na siya pero nung nakaharap niya si Dax, wala siyang lakas ng loob na depensahan sarili niya. Ikaw, namutla si Yumi. Gusto niyang magsalita pero parang may nakabara sa lalamunan niya. Tumingin si Dax sa buong kwarto at malakas na sinabi, gusto ko lang malaman kung gaano kawalang hiya ang bawat isa sa inyo. Pinaalis niyo si Daryl sa pamilya niyo at pinutol din ang lahat ng koneksyon niyo pero ngayong kailangan niyo siya, pinababalik niyo siya. Napatingin siya kay Daryl ulit. Narinig ko na si Florian ang susunod na mamumuno sa pamilya niyo, kung siya nga ito, siya dapat ang maging donor. Bilang leader, importanteng handa siyang isakripisyo ang sarili niyang kalusugan. Kung hindi niya kayang gawin ang ganitong kaliit na pabor, paano siya magiging leader? Mga walang pusong mga hangal. Tumahimik na naman ang ward habang nagtitinginan ang mga family members. Namula sila Florian at Yumi. Walang hiya ka. Samantalang, itinayo ni Old Master Darby ang sarili niya at tiningnan si Dax. Walang hiya ka, Dax Sanders. Kamakailan lang ay dinala mo ang mga tauhan mo para manggulo sa mansyon ko, tapos ngayon, pumunta ka dito para manggulo ulit. Sino ka ba sa tingin mo? Galit na si Old Master Darby. Gumawa si Daryl ng kasuklam-suklam na gawain, kaya nasira ang reputasyon ng sister-in-law niya. Para kay Old Master Darby, mapagbigay na siya sa lagay na binibigyan niya ito ng chance dito para maging donor niya. Pero, biglang dumating si Dax para manggulo na naman. Para sa kanya si Dax ay walang galang at bastos na bata. Wala siyang respeto sa Darby family. Mukhang di naman nagpatinag si Dax sa akusayon. Old Master Darby, tinatawag lang kita ng ganito dahil kay Daryl. Kaya habang nandito ako, hindi idodonate ni Daryl ang bone marrow niya sa inyo, tumawa ito. Ikaw, hiningal si Old Master Darby habang nakaturo kay Dax. Nanginginig ang daliri nito at hindi makapagsalita. Kumalma ka, Old Master Darby. Tutulungan kitang alisin ang basurang tulad niya, may isang biglang nagsalita. Ang boses na biglang lumitaw ay nasundan ng isang charming figure na papalapit sa kanila. Ito ay may magandang mukha pero cold ang ekspresyon nito, at may mahabang espada ito sa kamay. Ito ay si Abbess Mother Serendipity. Kamakailan lang, nakatira sila Abbess Mother Serendipity at ang mga Emi disciples sa Darby Mansion. Sobrang nagpapasalamat siya sa kabaitan ng Darby family. Kaya nung narinig niya ang balita, kaagad ito nagmadali papuntang ospital. Galit siya nung nakita niya kung ano ang nangyayari. Old Master Darby, kumalma ka lang. Ikaw ay may sakit kaya pahalagahan mo ang katawan mo. Hayaan mo akong tulungan kayong tapusin ang basurang katulad ni Daryl, sabi niya. Tiningnan niya si Daryl nang may nakakapangilabot na tingan. Biglang naramdaman ni Daryl na natrap siya sa isang nakakamatay na aura at medyo nagpanik. Bakit parang nasa lahat ng lugar si Abbess Mother Serendipity? Ang pinakaimportante pa rito, bakit niya tinutulungan ang Darby family? Pagtataka niya. Si Dax, na nasa tabi ni Daryl, ay napasimangot nung nakita niya ito. Ang lakas ng presenya nito. Sinubukan ni Daryl na kumalma. Abbess Mother Serendipity, wala akong maalala na nagalit kita. Kaya bakit mo ako laging ginugulo? Tanong niya. Unang beses nila magkakilala noong Elixir Competition, sinubukan nitong patayin siya nang hindi nagsasalita. Ngayon, sinusubukan na naman siyang patayin ito. Naguguluhan siya dahil sigurado siyang hindi niya ito nagalit kailanman. Ang magandang mukha nito ay napuno ng pandiditi. Daryl, may sakit ang lolo mo, at ngayon, ayaw mong i-donate ang bone marrow mo. Isa kang walang utang na loob na apo. Hindi na nakakapagtakang ginawa mo ang kasuklam-suklam na yon sa sister-in-law mo. Papatayin kita ngayon on behalf ng Darby family, sabi nito. Nakaligtas ka noong Elixir Competition.
Pero ngayon, hindi ka naseswertihin, sabi niya sa isipan niya. Intense ang energy na lumalabas mula kay Abbess Mother Serendipity. Bigla na lang nakaramdam ang lahat ng malakas na aura at hindi nila mapigilang mapangit. Excited silang lahat manood. Ngayong nasa kwarto na si Abbess Mother Serendipity, si Daryl ay magiging donor, patay man to o buhay. Kahit gaano kalakas si Dax, siya ay Master General lamang habang si Abbess Mother Serendipity ay isa ng Martial Marquis. Sa abilidad niya, kahit magsabay-sabay ang 10 Dax wala itong laban sa kanya. Naglakad si Dax papunta sa kanya, at tiningnan niya ito ng walang takot. Mali ka. Una, kailanman ay hindi ginalaw ni Daryl ang sister-in-law niya. Pangalawa, pinutol na ni Daryl ang lahat ng ugnayan niya sa pamilya niya. Ang lalaking nasa kama ay hindi na niya lolo. Pangatlo, halos patayin ng mga taong ito ang tatay ni Daryl. Ang dami na nilang kasalanan sa kanya, kaya hindi niya obligasyon na maging donor. Wala akong pakialam kahit elder ka pa ng imi. Wala kang karapatan maging hindi makatuwiran. Sinabi niyang hindi ako makatuwiran. Inisip ni Abbess Mother Serendipity. Nagdilim ang mukha nito at sumigaw, "Bata, alam kong makapangyarihan kang tao sa city na ito pero wala kang karapatang bastusin ako. Pwede kang magtanong-tanong kung sino si Daryl. Tanungin mo ang lahat dito kung sa tingin nila ay inosente si Daryl. Siya ang elder ng Emmy at nirespeto siya ng lahat. Samantalang si Dax ay may lakas ng loob na sabihan siyang hindi siya makatuwiran. Abbess, ang daming beses ko nang sinabi ito pero hindi ko talaga ginalaw ang sister-in-law ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayo magpa-blood test agad dahil nasa ospital naman tayo. Pwede natin malaman lahat kung sino talaga ang tunay na ama ng bata," sabi ni Daryl. Biglang nagdilim ang mga mukha nila Florian at Yumi. Tama, nasa ospital sila lahat ngayon at kung ipapa-blood test ang bata, malalaman nila ang totoo. Napakagatlabi si Yumi at humakbang paharap. Daryl, huwag mong isipin na makakatakas ka gamit ito. Alam ko ang iniisip mo, tatakas ka o magpapatulong ka habang isinasagawa ang test, tama. Ang kapal ng mukha mong gumawa ng tricks sa harap ng Abbess Mother Serendipity. Pagkatapos nito, sumang-ayon ang lahat. Abbess Mother Serendipity, puno ng tricks yang si Daryl. Huwag kang papauto at hayaan siyang makatakas, ngumiti si Yumi. Tanginan nyo! Mga tanga kayong lahat. Isama nyo na si Abbess Mother Serendipity. Mga tanga kayong lahat. Aalis ako kasama si Daryl. Sigaw ni Dax dahil hindi na niya kayang itago ang galit niya. Na-trigger si Abbess Mother Serendipity kaya sumigaw ito, bilang cultivator, ayokong nakakakita ng walang pusong tao katulad ni Daryl. Papatayin kita ngayon kahit anong mangyari. Itinutok niya ang espada kay Daryl. Ang move na ito ay mabilis at nakakamatay. Daryl, takbo! Sigaw ni Dax. Hindi niya inakalang mabilis na atake si Abbess Mother Serendipity. Wala ring pag-aalinlangan na tumakbo siya sa harap ni Daryl para protektahan ito. Dax, mag-iingat ka, gulat na sabi ni Daryl. Nangigil ito at humakbang paharap. Ang Abbess na ito ay Martial Marquis. Kahit na magsama silang dalawa, wala silang laban dito. Wala silang choice kung hindi lumaban. Bakit ka pa nandito? Tumakbo ka na, sigaw ni Dax, dahil nakita niyang hindi tumakbo si Daryl papaalis. Naharangan ni Dax ang espada gamit ang akse niya. Nakakamatay ang kamangmangan, sabi ni Abbess Mother Serendipity. Siya ay isang Master General lang. Kaya bakit niya naisip na lumaban? Gusto niya atang mamatay, iniisip niya. Walang babalang, mabilis na gumalaw si Abbess Mother Serendipity at dumiretso ang espada niya sa puso ni Dax. Kaagad, umagos ang dugo mula sa dibdib nito at natumba ito sa sahig. Tumago ang espada sa katawan nito. Arf! Napaungol si Dax at pasura-suray dahil sa sakit. Kaagad ding humina ang aura nito. Nagmadaling pumunta si Daryl kay Dax para tulungan ito makatayo pero pagdating niya, sobrang putla na ni Dax sa dami ng dugong nawala sa kanya. Pakiramdam ni Dax ay katapusan na niya pero wala siyang pagsisisi. Dax, galit na sabi ni Daryl, na mula ang mga mata nito sa sobrang lungkot. Habang ang mga members naman ng Darby family ay tuwang-tuwa. Haha! Ang yabang ni Dax kanina at ngayon, patay siya ni Abbess Mother Serendipity. Haha!
Magandang desisyon talaga na patuluyin sila Abbess Mother Serendipity at mga IMI followers. Ito ang iniisip ng bawat miyembro ng pamilya. Sa kabilang banda, pulang-pula ang mga mata ni Daryl habang hawak ng mahigpit si Dax. Tuloy-tuloy ang luha nito. Dax, gumising ka. Kailangan mong gumising. Wala nang kulay ang mukha nito. Ginamit niya ang natitira niyang lakas para ngumisi, at nanghihinang sinabi, bakit ka umiiyak? Hindi pa ako patay. Daryl, tandaan mo. Huwag kang mag-donate. Tumahimik ka. Dahan-dahan na lumapit si Abbess Mother Serendipity kanila Daryl. Walang emosyon ang mukha nito. Daryl, ikaw na ang susunod. Itinaas niya ang kanyang espada at tinutok ito kay Daryl. Wala siyang naramdaman nung sinaksak niya si Dax. Iniisip niya kasi na ang lahat ng kaibigan ni Daryl ay katulad niya rin. Sige lang. Lalabanan kira. Tumingala si Daryl at tiningnan ng masama si Abbess Mother Serendipity. Puno ng karahasan ang aura na lumabas sa kanya. Itinaas niya ang kamay niya, naghihintay na lumabas ang blood-drinking sword niya. Handa na niya itong labanan. Hindi kita nilabanan dahil isa kang elder, pero hindi ibig sabihin nito ay natatakot ako sayo, sabi niya sa isip niya. Pero, pinigilan siya ni Dax at bumulong, Daryl, pakiusap, tumakbo ka. Huwag kang mamamatay. Napasigaw si Daryl dahil ayaw niya pero kinaraga na lang niya si Dax at tumakbo papunta sa bintana para tumalon. Tatakas ka, sabi ni Abbess Mother Serendipity. Inihagis niya ang kanyang espada bago pa ito makatalon. Ding! Sa isang iglap, nasa likod na ni Daryl ang espada. Pero walang dugo ang lumabas sa kanya. Sa halip ay isang malakas na ilaw ang nakita nila. Ito ay ang Celestial Silkworm Armor. Niligtas siya ng armor na ito pagkatapos niya ito suotin ng isang araw pero sobrang makapangyarihan ni Abbess Mother Serendipity dahil kahit hindi tumagos ang espada sa katawan niya, ang enerhiya nito ay sobrang lakas pa rin kaya napasuka siya ng dugo. Buti na lang, nakatalon siya at second floor lang ang ward. Ano? Ito ang nasa isip ng lahat. Nalito ang lahat nung wala siyang tinamong kahit na ano mula kay Abbess Mother Serendipity. Paano? Kinilabutan din si Abbess Mother Serendipity. Anong nangyari? Naisip nito. Alam niyang malala ang matatamong injuries ng taong tatamaan nito kahit na siya ay isang martial marquis o martial saint. Naging seryoso ang mukha niya at tumalon siya sa bintana para sundan si Daryl. Gusto niyang mapatay si Daryl kahit anong mangyari. Si Abbess Mother Serendipity ay steady na lumapag. Tumingin siya sa paligid pero hindi niya nakita si Daryl. Maswerte ka dahil nakatakas ka ngayon, pero papatayin kita sa susunod na pagkikita natin, sabi nito habang hawak ang espada sa kamay niya. Siya ay nakatayo sa nagkalat na dugo sa sahig. Ito ay baka galing kay Dax. Mababa ang tsansa nitong makaligtas. Pagkatapos, bumalik na ito sa ward. Pagbalik niya, hindi niya maiwasang magtaka. Bakit hindi siya nasaktan sa espada ko? Kahit na namaster na niya ay isa sa mga self-defenses, katulad ng Golden Defense, at kasama pa dito ang power niya bilang Master General, imposibleng na-shield niya ang kanyang sarili mula sa espadang ito, iniisip niya. Sa kabilang bansa, naauno ng katahimikan ang ward. Si Abbess Mother Serendipity ay pumasok at tumingin sa paligid. Old Master Darby, patawad kung natakot kita kanina, at patawad din dahil hinayaan kong makatakas ang bastradong yon. Magpahinga ka na. Iiwan ko na kayo ng pamilya nyo. Nahihiya siya dahil nakatakas si Daryl. Tumango si Old Master Darby at pinanood ang pag-alis niya. Ang mga natirang member sa ward ay naibalik na ang composure nila at tiningnan si Florian. Simula kasunong umalis si Daryl, ang kabuhayan ni Old Master Darby ay nakadepende kay Florian. Go! Dahil naramdaman niya na nasa kanya ang atensyon, sinusubukan ni Florian na hindi ngumawa. Kainis naman. Hindi ba't napagkasunduan natin na si Daryl ang magiging donor? Ang kapal niyang tumakas. Paano na ako iinom at magpaparty katulad ng dati? Magiging mahirap para sa akin ang mag-cultivate sa hinaharap din. Ano ang magagawa ko? Sobrang bilis ng mga iniisip ni Florian habang sinusubukan niyang pigilan ang pag-aalala niya.
Napabuntong hininga si Old Master Darby at kalmadong inanusyo ang, "Please, iwan niyo muna ako mag-isa. Masama ang pakiramdam ko at gusto ko makapagpahinga." Kinakabahan siya dahil sa nangyari at nahihilo. Ang mga ibang kasapi naman ng Darby family ay nagtinginan bago umalis ng kwarto at pagkatapos, sila Florian, Yumi, Jackson, Rebecca, at Drake na lang ang natira. Kapag mas iniisip niya ito, mas lalo siyang nagagalit. Ngayon, isa na lang siyang ordinaryong tao dahil sa kaunting mali sa cultivation niya, kaya siya biglang nagkaroon ng malalang sakit. Hindi pa dito natatapos ang kamalasan niya dahil dumating si Dax Sanders at gumawa pa ng gulo. Hindi na niya kaya ito. Si Florian at ang mga iba pa ay nakatayo sa tabi ng kama niya at nakita nila kung paano nagbago ang mukha ni Old Master Darby. Wala sa kanila ang may balak mag-ingay. Nang biglang may nakatok. Pumasok si Shelly sa ward at marahan na tinanong, "Nakapagdesisyon na ba kayong lahat sa kung sino ang magiging donor?" Umalis ito kanina at hindi nakita ang away sa ward. Naglaya si Daryl, "Kaya ako ang magiging donor," labag sa loob na sabi ni Florian. Dahil sa mga nangyari, walang magagawa si Florian para makaiwas sa pag-donate. Napasimangot si Shelly sa narinig niya. "Ano?" Lumaya si Daryl. "Hindi siya ganung tao. Imposible ito," sabi niya sa isip niya. Samantalang, huminga ng malalim si Old Master Darby at sinabing, "Director Sullivan, ang operasyon ay gaganapin bukad siba. Magpapahinga na ako ngayon." Ang tanging naiisip niya lang ay ang nangyari kanina. Nandilim ang paningin niya sa galit kaya gusto niya magpahinga. Ngumiti si Shelly at tumango. "Tama yan. Bukas na ang operasyon. Huwag kayo masyadong maingay kapag natutulog na si Old Master Darby. Kailangan niya makapagpahinga ng maigi bago ang operasyon bukas." Pagkatapos, umalis na si Shelly sa ward. Pagkatapos niya umalis, nagsalita si Yumi, "Bakit hindi na rin ka umuwi at magpahinga? Kami na lang ni Florian ang maiiwan dito para alagaan si Lolo. Simula pa kagabi, andito na sila lahat. Wala pa ni isa sa kanila ang nakakapagpahinga." Pagod na tinanong ni Drake, "Okay lang ba talaga sa inyo na kayong dalawa ang mananatili rito?" "Papa, ayos lang kami," ngumiti si Yumi. "Alagaan namin ni Florian si Lolo. Umuwi na kayo at magpahinga." "Sige, sige." Natuwa si Drake dahil ang swerte ng anak niya dahil ito ay may maintindihing asawa. Dahil nagpumilit sila Florian at Yumi na alagaan si Old Master Darby, sila Drake, at iba pa ay makakauwi na at makakapagpahinga. Naiwan sila Florian at Yumi mag-isa. "Sundan mo ko." Hinila ni Yumi si Florian sa dulo ng second floor. "Yumi, bakit ka nagpumilit na manatili para alagaan si Lolo?" reklamo ni Florian. "May operasyon pa ako bukas at kailangan ko magpahinga." "Pahinga? Ang tanging naiisip mo lang ay magpahinga." Sinipa siya ni Yumi ng malakas at cold na sinabi, "Bakit ba ako ikinasal sa basurang tulad mo? Sinaktan mo na nga ang sister-in-law mo dati, ngayon naman, ikaw ay magdodonate ng bone marrow mo. Hindi mo ba alam ang side effect nito? Huwag mo nang isipin na magiging mataas ang rank mo sa pagiging cultivator, dahil kahit gawin mo ito magdamag, mananatili ka lang na General Master." Tama siya. Ang pagdodonate ng bone marrow ay parang pagbibigay ng inner essence ng katawan mo. Mas magiging mahirap ang cultivation journey niya kaysa sa iba. "Anong magagawa ko?" sabi ni Florian. Ang hangal na si Daryl ay lumayas, at ako lang ang may match na bone marrow. "Isa ka talagang basura." Sinamaan siya ng tingin ni Yumi. "May ideya ako para hindi mo madonate ang bone marrow mo." Halos tumalon si Florian sa tuwa. "Ano ito?" Gagawin niya ang lahat basta hindi niya madonate ang kanyang bone marrow. Huminga ng malalim si Yumi at tumingin sa paligid. Walang tao sa second floor at wala ring CCTV dito. Mabagal niyang sinabi, "Kung patay na siya, hindi mo na kailangan mag-donate." Ha? Halos mapaiyak si Florian. Pero buhay pa si Lolo. Sinamaan siya ulit ng tingin Yumi. "Ang lolo mo ay 70 years old na. Na-enjoy na niya ang maganda at mahabang buhay at ngayong may sakit na siya, bakit hindi mo siya tulungan na tapusin ang paghihirap niya at pagpahingahin na siya?" Ha? Nasa isip ni Florian. Nang biglang, napuno ng pawis ang noo ni Florian. "Yumi, bakit? Bakit mo ako inuutusan na patayin si Lolo?
Hinaan mo ang boses mo, sabi ni Yumi. Wala ka bang ibang mas maayos na ideya? Pero kung papatayin ko si Lolo, paano natin makukumbinsi ang pamilya? Ngayon, tayong dalawa lang ang nasa ospital. Kaya pag namatay si Lolo, tayo ang unang pagsususpetsahan, sabi ni Florian. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi nila tayo pagsususpetsahan. Paninigurado ni Yumi kay Florian. Pero mukhang ayaw nito patayin ang lolo niya. Habang pinapanood siya, nainis si Yumi. Wala ka talagang kwenta. Gusto mo bang Master General ka lang habang buhay? Kung ganoon, sige lang at maging donor ka. Tumalikod ito at naglakad papunta sa WRD. Mabilis naman siyang sinundan ni Florian. Sa loob ng ward, napakuyom ng palad si Florian. May mixed feelings siya tungkol dito, pero sa huli, napagdesisyonan niyang hindi niya idodonate ang bone marrow niya. Tama si Yumi. Matagal at maayos na namuhay ang lolo niya. Na-enjoy nito ang lahat ng kayamanan at katuwaan sa buhay. Wala siyang pagsisisihan kahit mamatay siya ngayon. Nasa isip ni Florian. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.